Supreme Rebirth Kabanata 1551 hanggang 1560. Sa panahong ito, masasabing medyo balisa ang mga matatanda sa sangkatauhan. Matagal nilang pinagmamasdan, ang galing ng sangkatauhan, masasabing marami ang nasawi. Sa kasalukuyan, ang mga henyong disipulo ng sangkatauhan ay may higit sa kalahati ng mga nasawi. Maliban sa mga alagad ng 5 pangunahing sekta, ang mga nasawi sa mga disipulo ng iba pang puwersa ng tao ay lumampas sa halos 70%. Kahit na ang mga disipulo ng 5 pangunahing sekta, harapin ito ang mga henyong disipulo ng makapangyarihang angkan ay walang anumang bentahe. Sa katunayan, mula sa 10,000 Races tournament na ito, makikita na natin ang ilang mga pahiwatig na ang lakas ng sangkatauhan ay bumaba ng husto sa paglipas ng mga taon. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang malakas na pagganap ni Chen Lei sa wakas ay nailigtas ang ilan sa mukha ng sangkatauhan, at hindi nawala ang mukha ng sangkatauhan sa harap ng 10,000 lahi. Sa makatuwid, maging ito man ay Jinghong Sword Academy, Tianluo Sect, o ang mga elder ng Taiyi Xuanman, lahat ay may malaking pagmamahal kay Chen Lei. Maging ang mga powerhouse ng Star Mansion at ang mga powerhouse ng Sword at Ding Sects ay kailangang umamin ng isang bagay, iyon ay, kapag nakikitungo sa mga dayuhang lahi, hindi kailanman ikinahiya ni Chen Lei ang human race. Siyempre, kahit na, ngunit kung ang Sword Ding Zhang ay naglalabas ng puot, ito ay imposible. Teka, huwag kang magmayabang, umaasa ngayon si Chen Lei sa maraming tao, pero sa bandang huli, karamihan sa mga alagad ng lahat ng lahi ay magsasama-sama. Sa oras na iyon, tingnan natin kung gaano ka-arrogant si Chen Lei. Panipik. Sa mga kapangyarihan ng iba pang mga lahi, ang ilang mga lahi ay lubhang palaban sa lahi ng tao, at hindi nila inilalagay ang lahi ng tao sa kanilang mga mata. Darating din yan mamaya, hindi bababa sa ngayon, si Chen Lei ay nasa pangatlo sa listahan ng Merito. Ito ay sapat na. Ang mga matatanda ng sangkatauhan ay nagsalita ng may paghihiganti sa isa't isa. Ilang makapangyarihang elder mula sa pamilya Li at sa pamilya ng Lobo ay malamig na bamantong hininga, ngunit hindi gaanong nagsalita. Sa oras na ito, dumating sa kakaibang lugar sina Chen Lei, Ji Chanwu, at Yun Linger. Sa banyagang lupaing ito, ang lupa ay madilim na pula, at ang lupa ay natatakpan ng mga bitag. Sa mga puwang na ito, ang mga apoy ay patuloy na sumiklab. Sa aking nakikita, ang sunod-sunod na malaking bulkan ay nagbubuga ng makapal na usok, at paminsan-minsan ay may mainit na lava na nagbubuga, na umaabot sa taas na 1,000 metro, na nagbibigay liwanag sa kalahati ng kalangitan, at ang nakapalibot na kalawakan, na nagbubuga ng masangsang at malakas na amoy ng asupra, na nagpapasuka sa mga tao, halos sabay-sabay na hinarangan nina Chen Lei, Yun Linger at Ji Chanwo ang kanilang pangamoy. Ito ay isang bulkan na lugar. Sinabi ni Ji Chanwo, maaaring maramdaman na ang lugar na ito ay naglalaman ng maraming enerhiya ng katangian ng apoy. Sa ganitong mga lugar, siya ay pinaka-komportable. At natanggap ni Chen Lei ang mana ng Diyos ng apoy. Sa oras na ito, hindi mabilang na enerhiya ng katangian ng apoy ang bumuhos din sa kanyang katawan, na nagiging purong apoy na espiritual na kapangyarihan, na nagpapalakas sa kanyang katawan. Umuungol. Bigla silang nakakita ng isang malaking naglalagablab na buwaya na bato sa kanyang harapan. Bumangon mula sa isang piraso ng magma, mabangis na lumilipad sa hangin, kinagat ang higanteng agila at nilamon ito. Ang nag-aapoy na batong buwaya na ito ay may 2 matabang pakpak sa magkabilang gilid ng katawan nito. Ang apoy na buwaya na ito ay lumutang sa hangin at natagpuan si Chen Lei at ang 3 pa. Gayunpaman, marahil ay naramdaman nilang ang 3 ay napakaliit upang kumain. Hindi nila pinansin si Chen Lei at pumasok sa magma. Bumagsak na patay. Nang ang nagniningas na batong buwaya na ito ay halos 100 metro ang layo mula sa dagat ng magma, biglang tumalon ang isang malaking nagniningas na pulang isda, 12-12 beses na mas malaki kaysa sa naglalagablab na buwaya ng bato. Nilunok niya ang nag-aapoy na buwaya sa hangin, at pagkatapos, itong nagniningas na pulang higanteng isda ay nahulog ng husto sa dagat ng magma, na bumubulwak ng libu-libong metro ng lava. Nang makita nila ang higanteng isda na ito, maging ito ay si Chen Lei, Ji Chanwu, o Yun Linger, nakaramdam sila ng matinding pressure. Ang higanteng isda na ito ay talagang may lakas ng Woody Level 9,
na nagpagulat sa kanilang lahat. Sa lakas ng ikasyam na antas ng elementarya na antas Woody, kung gayon ay maaaring mayroong isang pag-iral na mas malakas kaysa sa higanteng isda na ito. Nung una silang dumating sa lugar na ito ay naramdaman nila na sa loob ng lugar na ito, talagang delikado. Tingnan mo, ito ang apoy na lotus. Biglang itinuro ni Ji Chanwo ang lava pool sa harap niya at sinabing. At si Chen-lei at ang iba pa ay tumingin sa direksyon na itinuturo ni Ji Chanwo, at nalaman na mayroong isang apoy na lotus, namumulaklak na may nagniningas na pulang ilaw, nagniningning ng maliwanag, nanginginig sa hangin. Ang piraso ng fire lotus na ito ay isang uri ng bihirang fire attribute treasure medicine, na malaking pakinabang kina Ji Chanwo at Chen-lei. Nagtataka ako kung may anumang panganib na malapit sa bulaklak ng apoy na lotus. Sina Chen-lei, Ji Chanwo, at Yun Linger ay tumingin sa fire lotus, at intuitively na hinusgahan na ang paligid ng fire lotus na ito ay tiyak na hindi magiging mapayapa. Anong gagawin? Humingi ng payo si Ji Chanwo kay Chen-lei. Ang piraso ng apoy na lotus na ito ay maaaring lubos na mapabuti ang kanyang paglilinang. Kung siya ay sumuko, nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili na sumuko. Kapag nakakita ka ng isang kayamanan, natural na imposible na iwanan ito. Tara na at tingnan natin. Sinabi ni Chen-lei kay Ji Chanwo, kung ang bulaklak na lotus ng apoy na ito ay hindi mapupulot, mararamdaman ni Chen-lei ang isang pag-aaksaya. Sa pag-iisip nito, nagmadaling pumunta sina Chen-lei, Ji Chanwo, at Yun Linger sa lugar kung saan naroon ang fire lotus. Tumigil ka. Bigla, nagbigay ng mahinang boses si Chen-lei at sinabi kina Ji Chanwo at Yun Linger. Sa unahan, naramdaman ni Chen-lei ang matinding panganib. Anong mali? Tinanong nina Yun Linger at Ji Chanwo si Chen-lei. Bakit, wala ka bang nararamdamang panganib? Tanong ni Chen-lei kina Ji Chanwo at Yun Linger. Wala naman. Umiling sina Ji Chanwo at Yun Linger, at hindi nakaramdam ng anumang panganib. Lihim na nagulat si Chen-lei, at mas natakot siya sa pagkakaroon ng nakatago malapit sa fire lotus. Alam mo, ngayon lang siya nakaramdam ng isang mapanganib na hininga na nagparamdam sa kanya ng sobrang palpitation, ngunit hindi ito napansin ni Yun Linger at Ji Chanwo, na nasa malapit. Muli itong maingat na napansin ni Chen-lei, ngunit ngayon, wala siyang maramdamang anuman. Gayunpaman, kahit na hindi niya maramdaman ang panganib, naunawaan ni Chen-lei na tiyak na may nakatago na lubhang nakakatakot sa tabi ng fire lotus. Kalimutan mo na to, hindi natin kukunin itong fire lotus flower, safety first. Sinabi ni Chen-lei kina Ji Chanwo at Yun Linger. Bagamat hindi naiintindihan ni Ji Chanwo at Yun Linger kung bakit umatras si Chen-lei, lubos nilang iginagalang ang desisyon ni Chen-lei. Dahil nagpasya si Chen-lei na huwag pumili ng mga bulaklak na lotus ng apoy na ito, natural na wala silang pagtutol. Ha, may malaking piraso ng fire lotus, dumi ng tao, itong fire lotus ay hindi sayo, kung ayaw mong mamatay, lumabas ka na lang. Sa sandaling ito, isang panik na boses ang tumunog, at pagkatapos ay nakita ni Chen-lei at ng iba pa ang isang apoy na dumadaloy mula sa malayo, na may malakas na putok, isang matangkad na figure, na tumama sa lupa mula sa isang malaking bunganga at lumitaw sa harap nila. Ang figurang ito ay 100 talampakan ng taas, ang kanyang katawan ay madilim na pula, at ang kanyang mga kalamnan ay pira-piraso, hindi gaanong naiiba sa mga bato. Nagpalabas siya ng nakakapasong init, at walang katapusang heatwave ang patuloy na damaloy sa malakas na katawan ng lalaking ito. Ito ay halos isinama sa lugar na ito, isang malakas na puwersa. Sina Chen-lei, Ji Chanwo, at Yun Linger ay nasa harap ng matangkad na figurang ito, halos parang tatlong langgam. It turns out to be the Fire Rock Clan. Huminga ng malalim si Chen-lei, at bahagyang umatras kasama sina Ji Chanwo at Yun Linger, sumuko. Ang Flint Clan ay dapat na mas mataas ang ranggo kaysa sa sangkatauhan, at ang lugar na ito ay lubos na tugma sa Flint Clan, upang ang malalakas na lalaki ng Flint Clan ay makapagbigay ng lakas sa pakikipaglaban na higit sa kanilang orihinal na lakas, napakahirap sabihin. Sa makatuwid, hiniling ni Chen-lei sina Ji Chanwo at Yun Linger na umatras kung talagang gusto nilang lumaban, kahit na maaari silang manalo, kailangan din nilang magbayad ng malaking halaga, na hindi katumbas ng halaga. Kalkulahin ang iyong interes.
Nakita ng malakas na lalaki ng angkan ng Hoyan si Chen Lei at ang iba pa na umatras, at hindi ipinagpatuloy ang pagyusig sa kanya. Bagamat kinasusuklaman niya ang Human Clan, ang tatlo ni Chen Lei ay malabo na nagbigay sa kanya ng isang napakadelikadong pakiramdam. Ang Hoyan Clan ay hindi sinasadya, ang malakas na lalaking ito ay ayaw makipag-away kay Chen Lei. Ang pangunahing layunin niya ngayon ay ang Fire Lotus Flower na iyon. Ang Fire Lotus na ito ay isang sagradong gamot ng uri ng apoy. Kung kakainin niya ito, maaaring tumaas ng husto ang kanyang lakas. Nang makita nila si Chen Lei, sumuko na sila. Hindi na napigilan ng malakas na lalaki ng Hoyan Clan at nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan naroon ang Fire Lotus. Kaagad, ang makapangyarihang Flint Clan na ito ay sumugod sa lugar kung saan naroon ang Fire Lotus, at hinugot ang apoy na lotus gamit ang isang kamay. At pagkatapos, kasama ang mga rhizome, dahon at bulaklak, ay direktang pinasok ito sa kanyang bibig. Saglit, damaloy ang mga kislap mula sa sulok ng bibig ng eksperto sa Flint Clan na ito, at nilunok niya ang apoy na lotus sa napakagandang paraan. Basura, sayang naman. Tiningnan ni Chen Lei ang paraan ng pagkain ng malakas na lalaki ng Hoyan Clan, at hindi niya napigil ang umiling. Kung kumain siya ng ganito, masasabing nasa 50% man lang ang epekto ng Fire Lotus. Doble ang epekto ng Lotus. Kaya lang ang Hoyan Clan ay hindi kailanman nakapagpino ng mga tabletas. Sa katunayan, bukod sa iba pang mga lahi, kakaunti ang mga karera na maaaring pinuhin ang mga tabletas. Ang lahi ng tao ay ang pinakamalakas na lahi para sa pagpino ng mga tabletas. Bagamat medyo nag-aaksaya ang pagkain ng ganito, tila hindi yun inisip ng malakas na lalaking ito mula sa angkan ng Fire Rock. Nararamdaman niya ang apoy na nag-aapoy sa kanyang katawan, lumakas ng husto ang kanyang lakas, at mas kahanga-hanga ang kanyang puso. Mabuti na lang at nabunot muli ito ng malaking kamay patungo sa apoy na lotus sa ibaba. Hoy! Gayunpaman, ang kanyang malaking kamay ay hindi nahawakan ng apoy na lotus. Biglang sumabog ang pulang ilaw patungo sa malakas na braso ng Flint Clan. Ang pulang ilaw na ito ay agad na pumulupot sa braso ng dalubhasa sa Frozen na Rock Clan na ito, na mahigpit na nagbigki sa kanya, pagkatapos ay hinayla siya patungo sa lawa ng magma. Ang malakas na tao ng Igneous Rock Clan ay nagulat, at mabilis niyang binasag ang kanyang anyo, sinusubukang kumawala. Kaya lang, napakalakas ng pag-iral sa Magma Lake, napakalakas ng pulang ilaw, at napakalakas ng momentum. Hindi ito maaalis ng Igneous Rock Clan powerhouses na ito. Ang malakas na lalaking ito ng angkan ng Fire Rock ay nakaramdam ng matinding krisis, at umungal, ang kanyang katawan ay umangat na may nagliliyab na apoy, at ang mga sandata sa paligid niya ay nagtipon din mula sa lahat ng direksyon, at pagkatapos ay ibinuhos sa katawan ng malakas na angkan ng Fire Rock. Ang hininga ng Nagyayelong Rock Clan powerhouse na ito ay agad na naging higit sa 10 beses na mas malakas, at ang kanyang buong katawan ay naging 2 o 3 beses na mas malaki, na may taas na higit sa 300 talampakan, tulad ng isang burol, at pagkatapos ay inilapat niya ito ng mabangis, sa wakas kumawala sa gapos ng pulang ilaw, at gustong tumakas. At sa sandaling ito, ang dagat ng magma ay biglang gumulong na parang kumukulong tubig. Mula sa dagat ng magma, isang malaking figure ang biglang lumipad palabas at lumitaw sa hangin. Isang claw ang tumama sa Frozen Rock Clan. Biglang nahulog sa magma sea sa katawan niya ang Rock Trigger Clan expert. Ang malaking figurang ito ay kumikinang sa nagniningas na pulang ilaw. Tumingin si Chen Lei sa malayo at nalaman na isa itong malaking pulaka na apoy. Ang Fire Toad na ito ay may sukat ng katawan na 4 hanggang 500 talampakan, na mas malaki kaysa sa malakas na tao ng Tribong Hoyan. Ang malakas na lalaking ito ng Tribong Hoyan ay parang bata sa harap ng Fire Frog. Ang Fire Toad na ito ay napakalakas, na nagpaparamdam kay Chen Lei na lubhang mapanganib. Nararamdaman niya na ang lakas ng Fire Frog na ito ay halos lumusot na sa gitnang antas ng Woody ika-9 na antas at umabot sa mataas na antas ng Woody ika-9 na antas. Bukod dito, ang Fire Toad na ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Woody 9-level mid-level pick powerhouse, at dapat ay isang walang katulad na henyo. Sa oras na ito, ang malakas na tao ng Hoyan Clan, sa ilalim ng pag-atake ng Fire Toad, ay patuloy na umatras, at walang kapangyarihang lumaban.
Ang Igneous Rock Clan expert na ito ay madalas gumamit ng iba't ibang sikretong pamamaraan sa loob ng clan para mapataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Gusto niyang tumakas dito, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya magawa. Sa huli, ang malakas na tao ng Fire Rock Clan ay direktang dinurog ng Fire Toad, at ang Fire Cultivation Core ay nilamon ng Fire Toad sa isang kagat. Matapos lamunin ang apoy na bahagi ng malakas na angkan ng Flint, muling tumaas ang hininga ni Wo Toad, at pagkatapos, tumingin siya kay Chenlei at sa iba pa ng may malamig na mga mata. Nakita ni na Chenlei, Ji Chanwo, at Yunlinger ang palaka ng apoy na nakatingin sa kanila, at agad nilang sinira ang pamamaraan at mabilis na umalis. May Fire Toad na nagbabantay sa kanila, mukhang hindi man lang nila naisip na kunin ang Fire Lotus. Kaya, si Chenlei at ang iba pa ay gumawa ng mapagpasyang desisyon at ibinigay ang piraso ng apoy na lotus na ito. Kahit na ang Fire Lotus ay mahalaga, ang kanilang buhay ay mas mahalaga, at hindi nila nais na maging tulad ng makapangyarihang Fire Rock Clan. Nang makita ni Wo Chan si Chenlei at ang iba pa na tumatakbo palayo, hindi niya sila hinabol. Sa halip, lumubog siya sa dagat ng magma. Ang umaalon na dagat ng magma ay unti-unting nakabawi sa kalmado nito. Tulad ng para sa tatlo ni Chenlei at ang iba pa, pagkatapos na lumayo sa dagat ng magma, ang malakas na pakiramdam ng pang-aapi ay ganap na nawala. Napakadelikado nito. Kung haharapin natin ang mga palaka na ito, halos walang buhay. Matapos unti-unting mawala ang pressure, naibsan sina Yunlinger, Ji Chanwo, at Chenlei. Okay, huwag mong isipin itong Fire Lotus Flower. Hindi yun isang bagay na madali nating makukuha ngayon. Tara na at maghanap tayo sa ibang lugar. Matapos makipag-usap kay Ji Chanwo at Baimanman, si Chenlei ay lumayo sa lugar na ito at nagmadaling pumunta sa ibang mga lugar. Tumigil ka. Hindi nagtagal, si Chenlei at ang tatlo ay hinarang ng dalawang makapangyarihang alien at tumayo sa harapan nila. Mayroong tatlong angkan ng mga tao, kawili-wili. Ngumisi ang isa sa malakas, na may malamig na hangarin sa pagpatay sa kanyang mukha. Sa oras na ito, nakilala din ni Chenlei ang dalawang malalakas na alien na humaharang sa kanilang daan. Ang dalawang makapangyarihang alien na ito ay may dalawang malalaking pakpak sa likod nila, na nagniningas at naglalabas ng apoy. Sila ang simbolo ng Furyuangs. Napakalakas din ng dalawang clan powerhouse na ito na bumaril. Tao, noong nakilala ko ang ating kapatid, namatay ka na sana, ngunit ngayon ay binibigyan kita ng pagkakataong tulungan ang ating kapatid sa isang bagay, at ang ating kapatid ay ililigtas ang iyong buhay, paano pa? Malakas na sinabi ng isa pang eksperto sa Firewing, Kuya, makipag-usap sa kanila, agad na hulihin at sugpuin, hindi ako natatakot na hindi sila mag-ambag. Pagkatapos ng pagsasalita, ang makapangyarihang Gunner Clan na ito ay naglabas ng matinding panggigipit, at sinabi kay Chenlei at sa iba pa, mamatay, o maging mga lingkod natin, pumili ng isa. Malamig na bamhantong hininga sina Chenlei, Ji Chanwo, at Yunlinger, at sinabing, bibigyan din kita ng dalawang landas, ang isa ay umalis, ang isa ay ang mamatay, alinman ang pipiliin mo. Ang batang iyon ay naghahanap ng kamatayan. Ang mga salita ni Chenlei ay agad na ikinagalit ng malakas na tribong ito ng apoy. Ang kanyang gwapong mukha ay naging sobrang baluktot at kahindik-hindik. Ang kanyang katawan ay nagliliyab sa apoy, at ang kanyang hininga ay lumakas, at siya ay dumiretso patungo kay Chenlei. Ang mga pakpak ng makapangyarihang angkan ng taga-baril ay nagtipon, at pagkaraan ng ilang sandali, isang pagsabog ng apoy ang lumitaw, na lahat ay mga siksik na apoy. Sa gitna ng apoy, lumitaw ang isang apoy na alakdan, nakapulupot sa kawalan, malupit at malamig ang mga mata nito, nakatitig kay Chenlei. Ang Fire Scorpion na ito ay isang natatanging kayamanan sa mga powerhouse ng Firewing Clan, at napakalakas. Ramdam ni Chenlei ang pambihirang kapangyarihan ng mahalagang pamamaraan na ito, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya, at direktang winasak ang Immortal Ding Art, na pinuprotektahan ang tatlo. Nakita ko lang ang isang malaking virtual tripod na may fairy light, na 100 metro ang laki, na nakabalot kay Chenlei at sa iba pa, at ang liwanag ay dumadaloy, na naglalabas ng misteryosong aura. Sa oras na ito, ang pinakamalakas na defensive technique na pinagkadalubhasaan ni Chenlei ay ang Immortal Tripod Art. Siyempre,
Ang Immortal Dingju ay hindi isang paraan ng pag-atake na panlaban, sa katunayan ito ay parehong nakakasakit at nagtatanggol, ngunit ngayon ay hindi masyadong malalim ang paglilinang ni Qianlei ng Immortal Dingju technique, kaya magagamit lamang ito sa paglalaro ng Immortal Dingju defense, kapangyarihan, para sa paggamit ng Xian Dingju sa pag-atake, kailangan mo pa ring i-upgrade ang Xian Dingju sa mas mataas na antas. Mayroong isang diwata para sa pagtatanggol, si Qianlei Di ay puno ng enerhiya, tinitingnan itong Firewing Clan Powerhouse, naghihintay para sa kanya. Ang malakas na tao ng Wowing Clan ay nanunuya, ang kanyang mga pakpak ay biglang kumaway pasulong, at biglang tumaas ang isang malaking apoy na ulap, at ang apoy na alakdan ay tumaas sa kalangitan na parang ulap ng ambon, at sumugod patungo kay Qianlei. Umuungol. Ang isang dragon ay sumigaw sa lahat ng direksyon, at ang apoy na alakdan na ito ay nakaunat sa walang laman, marilag at marilag, na may dalang malaking dami ng apoy, at sumugod sa kanya ng mabangis. Si Qianlei ay napakaingat sa kanyang puso, na binasag ang Great Desolate Fulong Fist, at ang parehong liwanag ay lumipad sa itaas ng kanyang kamao, at hindi mabilang na mga ilaw ang pumulupot sa kamao ni Qianlei, na ginawa ang kanyang kamao na parang maliit na araw, nakasisilaw at nakasisilaw na mga tao. Ang mga apoy na alakdan na ito ay nilipol ng may pinakamataas na kapangyarihan, upang punatin si Qianlei at ang iba pa. Ikinaway ni Qianlei ang kanyang kamao upang batiin siya, at ang hindi mabilang na si Fuguang ay naging isang malaking sinag ng liwanag at tumama sa apoy na alakdan na napawi sa hangin. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at ang alakdan ng apoy ay nagpakawala ng isang masakit na dagandong, at ang mga kaliskis na gawa sa landas ng apoy ay lumipad sa lahat ng direksyon, at ang mga apoy sa hangin ay bumuhos na parang hindi mabilang na dugo. Malubhang nasugatan ang Fire Scorpion na ito sa suntok ni Qianlei nang nasa isang mukha siya, halos madurog sa 2 piraso. Sa sandaling ito, mayroong isang malaking malalim na butas sa baha ng apoy, na halos maputol ang baha ng apoy sa gitna. Ngunit ang malakas na lalaking ito mula sa Firewing Clan ay may napakapangit na ekspresyon. Kasabay nito ang pamumula ng kanyang mukha, at ibinuka niya ang kanyang bibig upang iluwa ang isang subaw ng dugo. Ang kapangyarihan ng mga mata ng Firewing Clan ay biglang naging lubhang nakakatakot at madilim. Matiim niyang tinitigan si Qianlei at sinabing, "Lahing tao, ginagalit mo ako. Sa pagkakataong ito, nakapagdesisyon na ako, di ba alipin ka? Kailangan kong kunin ang buhay mo." Panipi. Bumagsak ang ekspresyon ni Qianlei at sinabing, "Natatakot pa rin ako na hindi ka magtatagumpay. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, pumunta ka lang." Ang malakas na lalaki ng Tribong Firewing ay nagpakita ng isang ngiti at sinabi, "Anak, matapang ka talaga. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite." Pagkatapos magsalita, ang malakas na tao ng Firewing Clan ay lumipad muli at pinatay si Qianlei. Sa pagkakataong ito, ang makapangyarihang figure ng Firewing Clan ay biglang nawala. Nang muling lumitaw, halos nasa harapan na niya si Qianlei. Isang palad na nababalot ng nagniningas na liwanag ang tumagos sa depensa ng walang kamatayang kaldero na binago ng aura at tinutukan si Qianlei, naputol ang kanyang leeg. Malamig na sumungot si Qianlei at iwinagayway ang kanyang palad para salubungin siya. Sa isang malakas na ingay, inihampas niya ang kanyang kamao sa palad ng Firewing Clan Expert, at agad na inalog ang Firewing Clan Expert na nakabaligtad ng libu-libong metro. Sa sandaling ito, ang palad ng malakas na Firewing Clan ay napilipit, ngunit sa komprontasyon ngayon lang, nabali ang ilang buto ni Qianlei. Ang pagkadismaya ay muling ginawa ang malakas na lalaki ng Firewings na halos mabaliw. Umuungal hanggang sa langit, inilabas ang pinipigilang galit sa kanyang puso. Hindi niya akalain na hindi siya kalaban ng tao. Ginawa nitong galit na galit ang sniper, at sinira ang lahat ng mga diskarte. Sa mapanirang pagkilos ng mga makapangyarihang angkan ng gunner na ito, sa loob ng buong lugar, sa loob ng radius na libo-libong milya, ang mga patong ng apoy na ulap ay bumalot. Sa kalangitan, ang mga ulap ng apoy ay nagtipon upang bumuo ng isang makapal na layer. Ang nagniningas na pulang apoy na ulap ay nakabitin, makapal at mabigat, at ang eksena ay nakakabigla, na tila ang katapusan ng mundo ay dumating na. Napakalaki ng momentum, sino ang lumalaban? Sa sandaling ito, nararamdaman ko ang mga pagbabago sa lugar na ito,
at ang malalakas na tao mula sa lahat ng etnikong grupo na aktibo sa lugar na ito ay sunod-sunod na nararamdaman. Pumunta ka at tingnan. Maraming powerhouse na aktibo sa lugar na ito ang sumugod sa lugar kung saan nag-aaway sina Qianlei at ang Fire Powerhouse, na gustong makita ang excitement. Siyempre, ang mga powerhouse na ito ay may iba pang iniisip. Para lang makita kung kaya nilang mangisda sa magulong tubig. Dapat mong malaman na sila ay aktibo sa lugar na ito at mahirap magkaroon ng masyadong maraming kalaban upang manghuli. Ngayon may mga taong nag-aaway. Matatalo man sa magkabilang panig o manalo sa isang panig, makakahanap sila ng mga pagkakataon. Di nagtagal, sa dulo ng labanan sa lugar na ito, daan-daang mga figure na nagpapalabas ng isang malakas na aura ang lumitaw. Ang mga figure na ito na nagpapalabas ng malakas na aura ay nakatayo sa gilid ng battle area, nakatingin sa gitna ng battlefield. Well, sila talaga ang pinakamalakas sa Firewing Clan. Ang angkan na ito ay dapat ituring na walang talo na hari ng lugar na ito, at least ito ay hindi matatalo. Nang makita ang sitwasyon sa bukid, sinabi ng isang malakas na lalaki sa malalim na boses. Kahanga-hanga din ang mga powerhouse ng ibang lahi. Ang bilis ng angkan ng Firewing ay hindi mapapantayan, at sa isang lugar na puno ng mga bulkan at lava, tulad ng isang isda sa tubig, ito ay masasabing napakahirap. Actually ilang celebrities lang. Sa ganoong kapaligiran, ang mga celebrity na ito at ang mga powerhouse ng Firewing Clan ay naghahanap ng dead end, at ang wakas ay natukoy na, natuklasan na sila ay talagang tatlong angkan, at dumating sa conclusion na hindi sila umaasa na ang angkan ng tao ay makakaligtas sa harap ng angkan na bumaril. Kumbaga this time, walang magandang chance. Pinatay ng Fire Clan ang sangkatauhan. Madaling patayin ang sangkatauhan. Ang aming abacus ng pangingisda sa magulong tubig ay wala na. Mahinang sabi ng isa pang malakas na lalaki. Sa ganoong kapaligiran, imposible para sa kanila na kumuha ng isang shot laban sa Firewing Clan Powerhouse. Gayunpaman, hindi masama na manood ng napakagandang labanan ng libre. Mayroon ding ilang makapangyarihang tao na may ganitong layunin. Sa oras na ito, sa gitna ng larangan ng digmaan, ang Firewing Clan Powerhouse na bumaril patungo kay Qianlei ay napataas na ang kanyang momentum sa sukdulan. Sa himpapawid, isang ulap ng apoy ang nakasabit at dahan-daw ang umiikot, na sinamahan ng matinding pang-aapi, na nagpapahirap sa paghinga. Pagkatapos noon, sa gitna ng mga ulap ng apoy, isang malaking ulo ng dragon ang nakaunat, umungal, at kumagat ng diretso kay Qianlei. Hiss! Nang makita ang eksenang ito, nakalanghap ng malamig na hangin ang maraming manunood. Nakilala ito ng ilang mga powerhouse. Ang hakbang na ito ay ang pinakamalakas na mahiwagang kapangyarihan ng Firewing Clan, na tinatawag na Fire Dragon Destroys the World. Sa sandaling ito, ang lahat ng pinakamalakas ay nagbago ng kulay, dahil kahit na nasa gilid sila ng larangan ng digmaan, naramdaman pa rin nila ang napakalakas at hindi masisirang kapangyarihan ng supernatural na kapangyarihang ito ng apoy na dragon. Sa sandaling ito, ang puso ng lahat ay kasing lakas na parang pinipindot nila ang isang malaking bundok, at nakaramdam sila ng sikip, at ang kanilang mga kaluluwa ay tumitibok. Boom! Isang malaking ulo ng dragon, na nakausli mula sa makapal na nagniningas na ulap, na may hindi mapaglabanan at malakas na puwersa, ang tumama kay Qianlei ng marahas. Napakaganda ni Qianlei. Mula sa treat na ito, naramdaman niya kung gaano kakilakilabot ang supernatural na kapangyarihan ng Fire Dragon na ito. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na pagsabog, at 12 ng mga bulkan sa loob ng radius ng libu-libong milya ang lahat ay hinaipa ng mahiwagang kapangyarihan ng apoy na dragon na dumating sa mundo. Ang 12 ng magma ay naging mga haligi ng apoy at tumaas sa kalangitan. Kasabay nito, sa lugar kung nasaan si Qianlei, ang lupa ay mabilis na nag-crack, at pagkatapos, ang nagniningas na pulang magma ay makikita sa ibaba. Mabilis na lumubog ang buong lupa sa lalim na ilang daang metro, at hindi mabilang na magma ang bumulwak, na agad na naging radius na 10,000 milya. Ang lawan ng magma ay daan-daang metro ang lalim. Ang lugar kung saan matatagpuan si Qianlei ay pinuprotektahan niya ng swerte. Sa makatuwid, mayroon pa ring isang piraso ng lupa sa loob ng radius na ilang milya. Sa sandaling ito, ang isang malaking dragon na apoy na nagpapakita ng pinakamataas na kamahalan ay parang ulo ng dragon.
Mabagal at mabilis na sumilip, dalawang nagniningas na pulang sinag ang bumaril mula sa dalawang malalaking mata, marilag at nagbabanta. Sa pagharap sa malakas na pag-ataking ito, si Chen Lei ay napakaseryoso, at ang dawang fulong fist ay nabasag ng buong lakas. Sa sandaling ito, puti at walang kapintasan ang mga kamao ni Chen Lei, at walang pangitain. Maging ang mga lumilipad na rune ay nawala, ngunit si Chen Lei ang dumurog sa Great Desolate Fulong Fist sa sukdulan, na nakamit ang epekto ng pagbabalik sa pangunahing kaalaman at pagbabalik sa katotohanan. Hindi lang iyan, si Chen Lei pa rin ang nagpapatakbo ng Critical Strike rune, dahil ang suntok ng Firewing Clan Powerhouse ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding depresyon. Kung hindi niya gagamitin ang buong lakas, malamang na tumaob siya sa gutter. Sa makatuwid, direktang ginamit din ni Chen Lei ang lahat ng kanyang lakas. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ang mga supernatural na kapangyarihan ng tribo ng Firewing ay hindi nauugnay sa mga dragon o dragon, na nagkataong pinigilan ng Great Desolate Fulong Fist. Pumutok ang kamao ni Chen Lei, at saglit, nasa gitna ito ng malaking ulo ng dragon na mahigpit na pinigilan. Ang malaking ulo ng dragon na ito ay may radius na 10-10 milya, at ang nakakatakot na aura na dala nito ay higit pa sa sapat upang makaapekto sa radius na libo-libong milya. Kung ikukumpara sa higanting ulo ng dragon na ito, ang kamao ni Chen Lei ay parang berda, ang karayom ay karaniwan, at walang proporsyon sa pagitan ng dalawa. Sa oras na ito, maraming makapangyarihang tao sa paligid na nanunood ng labanan. Ang lahat ay nakadama na si Chen Lei ay tiyak na mayayanig sa alabok ng makapangyarihang supernatural na kapangyarihang ito sa susunod na sandali. Sa katunayan, ang kapangyarihan ng supernatural na kapangyarihang ito ay napakalakas. Sa sandaling ito, ang kamao ni Chen Lei ay tumama sa pababang malaking ulo ng dragon, at ang buong mundo ay tila nanginginig ng ilang sandali, at ang buong mundo ay tila nawala ng kulay at tunog, lahat ay nagkaroon lamang ng walang katapusang liwanag na lumabas mula sa kamao ni Chen Lei. Ang ulo ng dragon sa kanilang mga mata. Ang walang hangganang sinag ng liwanag na ito ay parang isang liwanag na pumapatay sa mundo, saan man ito dumaan, lahat ay tiwangwang at abo. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay napakabilis na kumalat, na sumasaklaw sa libu-libong milya sa isang kisap mata, at kumakalat pa rin sa lahat ng direksyon sa napakabilis na bilis. Ang mga powerhouse na nanunood ay lahat ay umatras, iniiwasan ang walang hangganang liwanag, dahil ang hininga ng mga ilaw na ito ay nagbigay sa kanila ng lubhang mapanganib na pakiramdam. Mayroon ding ilang malalakas na tao na naniniwala na ang paglilinang ay malupit at hindi umiiwas. Sa halip, gumamit sila ng mga diskarte upang pilitin na labanan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang kutis ng malakas na lalaking ito ay naging napakapangit, dahil ang kanyang kapangyarihan ang liwanag ay napakalakas. Sa sobrang laki, halos mabali ang kanilang mga buto. Sa huli, ang mga malalakas na lalaki na ito ay nagsuka ng kaunting dugo, at hindi nang ahas na magpatuloy na lumaban, at pinili din nilang umatras at umiwas. Kaya lang medyo gabi na. Sa ilalim ng takip ng liwanag, ang makapangyarihang mga lalaking ito ay sumigaw at sumabog sa mga pira-piraso, na nagiging mga ulap ng ambon ng dugo. Sa isang kisap mata, ang ambon ng dugo ay natangay ng liwanag. Ang mataas na temperatura ay sinunog ang berdeng usok. Nang makita ang eksenang ito, isa-isang nagbago ng kulay ang mga nakapaligid na powerhouse, na nagpapasalamat sa kanila sa pag-iwas sa oras, kung hindi, ang pagtatapos ay magiging katulad ng mga nakaraang powerhouse, at hindi sila magiging mas mahusay. Pagkatapos nito, ang makapangyarihang mga taong ito ay tumingin sa gitna ng larangan ng digmaan, gustong makita ang kapalaran ni Chen Lei at iba pang mga kilalang tao. Gayunpaman, nang tumingin ang mga powerhouse na ito, nalaman nilang buo pa rin si Chen Lei at ang iba pa. Kasabay nito, nakita ng mga powerhouse na ito ang isang eksena na labis na ikinagulat nila. Lumabas ang Fire Dragon ng Firewing Clan. Ang mga supernatural na kapangyarihan ng mundo ay ganap na sumabog sa bawat pulgada, naging ulan ng liwanag, at gamulong. Pagkatapos, ang mahinang ulan na ito ay sumugod sa makapal na nagniningas na pulang ulap, at direktang sumugod sa nagniningas na pulang ulap sa kalangitan, at isang bagzo ng hangin ang dumaan sa kalangitan, na tinatangay ang nagniningas na ulap sa buong kalangitan. Sa sandaling ito, ang malakas na lalaki ng angka ng Firewing ay nagluwa ng isang malaking subaw ng dugo, ang kanyang buong katawan ay mabilis na pumutok,
at may lumitaw na isang linya ng mga peklat na may malalalim na buto, damaloy ang dugo, at ito ay itinapon patungo sa magma sa ibaba. Nahulog ang lawa. Ang Firewing Clan powerhouse na ito, na sumisira sa supernatural na kapangyarihan ng Fire Dragon para sirain ang mundo, ginamit din ang kanyang buong lakas, at maging ang mga espiritu ay isinama dito, gusto lang patayin sina Chen Lei, Yunlinger, at Ji Chanwo sa isang pagkahulog, sumisilip. Ngunit ngayong winasak ni Chen Lei ang mundo ng kanyang Fire Dragon Extinguishing World, katumbas na ito ng paglaban sa buong pag-atake ni Chen Lei nang hindi direktang sumasabog sa ambon ng dugo. Isa na itong manifestasyon ng kanyang pisikal na paniniil. Wow! Isang liwanag ng apoy ang lumipad mula sa himpapawid at iniligtas ang malakas na pakpak ng apoy na magtatanam na sana sa lawa ng lava. Ang pares ng mga pakpak ng apoy ay nanginginig at lumipad pabalik sa hangin. Isa pang Firewing powerhouse ang tumawag ng putok. Ang dalawang Firewing powerhouse na ito ay magkapatid. Ang nakababatang kapatid na nasugatan ni Chen Lei. Sa sandaling ito, niyakap ng malaking kapatid na ito ng tribo ng Firewing ang kanyang nakababatang kapatid, at ang kanyang espiritual na pag-iisip ay tumagos sa katawan ng kanyang nakababatang kapatid upang suriin ang mga sugat ng kanyang nakababatang kapatid. Matapos suriin ang sugat, ang kapatid ng tribong Firewing ay tumingin napakasama. Dahil pagkatapos suriin, nalaman niyang tuluyan nang na-abolish ang kanyang kapatid. Ang dagat ng kaluluwa ay gumuho, ang dantian ay nabasag, ang mga meridian ng kanyang katawan ay nabasag, at ang mga buto ay naging pulbos. Kasabay nito, may mga hindi maipaliwanag na rune sa kanyang katawan. Go! Patuloy na sinisira ang sigla sa katawan ng kanyang kapatid. Ang amo ng angka ng Firewing ay may pangit na hitsura, at ang kanyang kapatid ay masasabing tuluyan ng na-abolish at hindi na mailigtas. Humanity, kunin ang tadhana. Ang malaking kapatid na ito ng tribong Firewing, na may galit na titig at hangarin na pumatay, ang kanyang tingin kay Chen Lei ay puno ng puot na hindi mapaghihiwalay sa mga buto, ang kanyang katawan ay sumabog sa liwanag, ang apoy ay tumaas, nagpapaliwanag sa kalangitan, naglalabas ng nangingibabaw, mabangis, at makapangyarihan. Pagkatapos nito, ang malakas na angka ng shooter na ito ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak, at agad na lumipad mula sa kanyang mga pakpak ang hindi mabilang na mga ball ang apoy, na makapal, na may 10,000 sa mga ito, na nagiging isang dagat ng mga ball ang apoy, na umaakyat patungo kay Chen Lei. Nalulunod sa nakaraan. Boom! Sa isang malakas na putok, ang 10,000 mga ball ang apoy na ito ay halos sabay na sumabog. Ang apoy ay tumaas ng 10,000 talampakan, ang nagniningas na pulang magma ay tumama sa kalangitan na parang mga alon, ang hininga ay marahas, at ito ay may kapangyarihang pukse ng mundo. Agad na nalubog si Chen Lei sa gitna ng pagsabog. Sa oras na ito, dinudurog niya si Xian Dingju, nagpupumilit na suportahan ito. Walang kamatayang tripod na nilikha ni Immortal Dingju, malinaw at maliwanag na umaagos, matayog sa kalangitan, sa malalakas na hangin at malalaking alon, lumalaban sa malalaking alon ng pag-atake, matatag na parang Mount Tai, nakatayong hindi mapigilan. Gayunpaman, ang katawan ni Chen Lei ng Trugang at kapangyarihan ng Yuan Shen ay mabilis na nauubos. Ngayon ay depende kung kaya itong hawakan ni Chen Lei, o kung ito ay sisabog sa mahabang panahon. Hindi nagtagal, lumabas na malakas ang pag-atake ng Fire Clan boss, ngunit sumasabog, at tumagal ng maikling panahon. Matapos labanan ni Chen Lei ang explosive power ng pag-atake na ito, sinundan niya ang the attack power of Chen Lei na hamina ng mabilis at hindi naubos ang tunay na gang at soul power ni Chen Lei, at ang explosive power ay hamina muna. Nakakita ng pagkakataon si Chen Lei, at isang electric light ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Kung ang buong tao ay gumalaw kaagad, siya ay nagpakita sa harap ng Firewing Clan boss at naghagis ng suntok. Sa sandaling ito, nabigla ang amo ng tribong Firewing. Alam na niya na ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay tyrannical, kung hindi ito posible na panasan ang kanyang kapatid sa isang suntok. Sa makatuwid, ang malakas na lalaking ito ng tribong Wowing, ang pisikal na katawan ni Chen Lei ay masasabing labis na nagseselos. Gayunpaman, ang malakas na lalaking ito ng Firewings ay hindi nakaiwas sa suntok ni Chen Lei. Bagamat natatakot siya, malaki rin ang tiwala niya sa sarili niyang lakas.
2 punto ng babala, tiwala siya na hanggat hindi niya minamaliit ang kalaban, hinding-hindi siya matatalo kay Chen Lei. Kaya naman, sinuntok din ng malakas na lalaking ito mula sa angkan ng Firewing ang kanyang mga kamao. Sa itaas ng kanyang kamao, mayroong isang nagniningas na pulang rune na nakabalot sa napakataas na temperatura. Ang hanging kamao ay tumawid sa malaking bundok sa tabi nito, at ang malaking bundok na ito ay direktang naapektuhan nito, natunaw ng mataas na temperatura ng malakas na hangin, ito ay naging magma, na dumadaloy sa buong lupa, at ang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha. Lahat ng tao sa paligid na nanunood ng labanan ay labis na natakot nang makita nila ang eksenang ito. Ang lakas ng malakas na tao ng Firewing clan ay napakahusay. Sa sandaling ito, isang panunuya ang sumilay sa gilid ng bibig nitong makapangyarihang Wolwing clan. Wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa suntok na ito, lubos na kumpiyansa na kaya niyang ibagsak si Chen Lei sa fly ash. Patayin! Sumigaw din si Chen Lei sa sandaling ito, at ang kanyang momentum ay sumabog, at ang dawang fulong fist ay ipinalabas ng buong lakas, at hinampas sa mga kamay ng malakas na angkan ng shooter. Boom! May malakas na tunog na parang lupa at lupa, na nagdulot ng pananakit sa eardrums ng lahat ng nanunood sa labanan. Halos lahat ng mga ito ay mawawasak, isa-isang hindi malay na lumalaban. At isang sinag ng liwanag, tulad ng liwanag ng pagkalipol, ang pumutok sa pagitan ni Chen Lei at ng Firewing clan, at kumalat sa paligid. Sa ilalim ng sinag ng liwanag na ito, hindi mabilang na mga batong grabo ang tumahimik at naging isang tumpok. Tumpok ng pulbos na bato. Para naman kay Chen Lei at itong Firewing powerhouse, sabay silang lumipad pabalik-balik. Dahil sila ay masyadong mabilis, naglagay sila ng mga after images sa hangin. Pagkatapos, biglang tumunog ang tenga ng lahat, boses ni Li Xiao. Si Chen Lei at ang malakas na lalaki ng Fire Clan ay gamulong sa hangin, na may dugong tumutulo pababa. Matapos ang ilang libong talampakan, matatag silang tumayo sa kawalan at nagkatinginan. Sa sandaling ito, ang mga buto ng palad ng malakas na tao ng Tribong Wolwing ay patuloy na nanginginig, at ang suntok ni Chen Lei ay ngayon lang nabasag ng ilang buto sa kanyang palad. Nagbigay ito sa malalakas na tao ng Fire Clan ng mas malinaw na pag-unawa sa lakas ni Chen Lei. Bahagyang nanginig ang palad ni Chen Lei, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ang pinakamalakas na bagay sa pag-atake ng malakas na shooting clan na ito ay nasa fire attribute energy na nakakabit sa pag-atake nito. Sinunog ng enerhiyang ito ang lahat, at napakalakas nito. Gayunpaman, si Chen Lei ay nagmana mula sa Diyos ng Apoy, at masasabing siya ay immune sa lahat ng mga pamamaraan ng katangian ng apoy. Ang pinakamalakas na bahagi ng pag-atake ng Firewing clan ay hindi epektibo laban kay Chen Lei. Sa kasong ito, talagang sinamantala ni Chen Lei ang isang malaking kalamangan. Ang malakas na tao ng tribo ng Firewing ay tumingin kay Chen Lei at nalaman na si Chen Lei ay hindi nasaktan ng enerhiya ng katangian ng apoy tulad ng kanyang naisip. Laking gulat niya. Nang makita si Chen Lei, naging mas solemn na ang kanyang ekspresyon. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ng malakas na lalaking ito mula sa Fire Clan, at siya ay lumipad muli at sumugod patungo kay Chen Lei. Ngumisi si Chen Lei, hinimas ang kanyang katawan para salubungin siya, hindi may iwasang makipag-away sa malakas na lalaki ng Wolwing Clan. Sa isang iglap, naglaban silang dalawa ng 1,000 hakbang. Ang dalawang figure ay nagbago at lumipad at nakipaglaban sa isang radius na libo-libong milya, na ginawang mga guho ang lugar na ito, at sa wakas ay naging isang lawa ng magma. Ang dalawa sa kanila ay masasabing naglalaro ng tunay na apoy, iba't ibang malalakas na atake at lihim na pamamaraan ang madalas na ginagamit, at bawat galaw at bawat estilo ay may kapangyarihang sirain ang mundo. Ang malalakas na lalaki sa paligid ay nanood ng labanan, bawat isa ay may tame-time na ekspresyon, nakatitig kay Chen Lei at sa Firewing tribe, ang malalakas na lalaki na hindi kumukurap, dahil sa takot na mawala ang bawat sandali ng kaguluhan. Boom! Sa wakas, si Chen Lei at ang malakas na lalaki ng Fire Clan ay muling naghiwalay pagkatapos ng labanan. Sa sandaling ito, kung si Chen Lei man o ang Firewing Clan powerhouse, lahat sila ay nasa napakahiyang sitwasyon. Ang katawan ni Chen Lei ay natatakpan ng mga galos, at ang kanyang buhok ay pinaso.
Kahit na si Chen Lei ay immune sa fire attribute exercises, ang Firewing Clan expert ay gumamit ng ilang lihim sa nakaraang pag-atake. Sa huli, matagumpay na nasugatan si Chen Lei. Mapalad din na si Chen Lei ay immune sa fire attribute techniques. Kung siya ay papalitan ng iba, siya ay susunugan upang lumipad abo sa harap ng malakas na tao ng Firewing Clan. Bukod dito, ang katawan ni Chen Lei ay nagkaroon ng ilang transparent na butas ng dugo bago at pagkatapos, na nasugatan din ng makapangyarihang mga Gunner Clan na ito. At ang makapangyarihang Shooter Clan na ito ay hindi mas mahusay kaysa kay Chen Lei. Isang pares ng Flame Wings ang pinunit ni Chen Lei. May malaking tumagos na sugat sa dibdib, at ang likod ay makikita mula sa harap na dibdib, at pinapanood pa. Kunin ang mga panloob na organo na kumikislot sa loob. Bukod dito, hindi bababa sa 17 o 8 buto sa buong katawan niya ang nabali, at ang kanyang mga sugat ay napakalubha. Sa sandaling ito, itong clan expert na bumaril, ay tumingin kay Chen Lei, bumitaw ng mahabang sipol, naging sobrang baliw, handang ilabas lahat. Hindi inakala ng dakilang powerhouse na ito na maaaring itulak siya ng sangkatauhan sa ganoong punto. Magkaroon ng kamalayan na 12-dosenang mga kilalang tao ang nakilala niya noon, na marami sa kanila ay makapangyarihan, ngunit lahat sila ay pinugutan niya ng ulo, sinunog hanggang sa abo, at ni isang buto ay hindi naiwan. Ngunit ngayon, halos dinala siya ni Chen Lei sa isang desperado na sitwasyon, na naging dahilan upang siya ay desperado na gamitin ang huling pumatay. Isang malakas at hindi maipaliwanag na aura ang lumabas mula sa Firewing Clan powerhouse na ito. Sa sandaling ito, ang malakas na angkan ng shooter na ito ay may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, at walang sigla sa kanyang mga mata. Ito ay malamig, patay, duguan at malupit. Ang pagbabagong ito ay nagparamdam kay Chen Lei ng kaunting palpitations ng puso. Nararamdaman ito ni Chen Lei sa sandaling ito. Ang Firewing Clan powerhouse na ito ay tila nakaramdam ng kamatayan, na parabang ang lahat ay hindi na nostalgic, hindi na kailangang mag-alala, maging lubhang mabaliw, nais na sirain ang lahat. Naging seryoso ang ekspresyon ni Chen Lei sa oras na ito, alam na ang Firewing Clan powerhouse na ito ay magiging desperado sa kritikal na sandali. Siya ay naghintay ng mabuti, at ang lahat ng banal na aura sa kanyang buong katawan ay nakataas sa tuktok. Hanggat kaya niya ang pag-atake ng Shooting Clan na ito, magagawa niyang patayin ang Shooting Clan. Kung hindi siya makaligtas, natatakot akong mamatay siya. Siguraduhing magtagumpay. Ang ekspresyon ni Chen Lei sa oras na ito ay naging lubhang matatag, at matindi niyang tinitigan ng Firewing Clan powerhouse na malapit ng magtrabaho ng husto. At ang makapangyarihang Gunner Clan na ito, sa sandaling ito, isang nagliliyab na apoy ang sumiklab sa buong katawan niya, na halos matuno ang kanyang buong pagkatao, at sumanib siya sa apoy. Shoo! Biglang sumabog ang mga apoy na ito, gumawa ng malakas na tunog ng pagsira sa hangin, at sumugod patungo kay Chen Lei. Ilang sandali, ang walang laman ay natunaw ng sunod-sunod, at ang walang laman ay natunaw mula sa tuwid na daluyan kung saan dumaan ang apoy na ito. Ang naglalagablab na pulang apoy ay tumakip sa kalangitan, na naglalabas ng galit at marahas na aura, na ikinamatay ni Chen Lei. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Chen Lei ay sobrang solemn na, at ramdam niya ang nakakatakot na kapangyarihan na nilalaman ng flash ng apoy na ito. Halos tunawin niya ang lahat ng ehersisyo sa kanyang katawan sa isang hurno, at ginamit ang lahat, at sa sandaling ito, direkta din niyang winasak ang kritikal na strike rune at binasbasan ang kanyang depensa. Ang defensive technique ni Chen Lei ay ang Heavenly Tripod pa rin, ang Shining Heavenly Tripod, condensed to the extreme, almost turned into substance, maraming misteryosong rune ang nakaukit sa Immortal Tripod. Ang lahat ay naging malinaw, at sa ilalim ng basbas ng kritikal na strike rune, sila ay naging matatag. Boom! Ang nag-aapoy na apoy na ito ay direktang tumama sa Immortal Ding technique na winasak ni Chen Lei, at saglit, na knockout nito ang hindi mabilang na parang sapot ng gagamba sa Immortal Ding technique na winasak ni Chen Lei. Pagkatapos, isang malaking butas ang natakpan ng apoy ni knockout. Matapos tumama ang malaking apoy na ito sa walang kamatayang tripod na winasak ni Chen Lei, pumunta ito sa gilid ni Chen Lei at tuluyang binalot si Chen Lei. Sa sandaling ito, sa apoy, ang isang figure ay lubhang nabaliw,
at mayroong malamig na hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata, nang walang anumang emosyon, na para bang ito ay isang makinang pamatay. Ang ilaw ng apoy na ito ay naging isang sagradong hurno, mahigpit na natigil si Chen-Lei sa gitna. Ang apoy ay tumaas, naglalabas ng napakataas na temperatura, upang ganap na pinuhin at sunugin si Chen-Lei. Ito ang desperadong sining ng angkan ng Firewing. Ito ay matatawag na sining ng pagsasakripisyo, pag-aalay ng sariling buhay, kaluluwa, at iba pa, kapalit ng makapangyarihang kapangyarihan, na sinasabing kayang sirain ang lahat, sa gitna ng angkan ng Firewing, kilala rin bilang Tabo Technique. Panipi. Sa mga malalakas na tao sa paligid, nagulat ako nang makitang ang malakas na lalaking ito ng Firewing Clan ay talagang gumamit ng bawal na pamamaraan sa kapinsalaan ng sigla, dahil kapag ginamit ang isang ipinagbabawal na pamamaraan, ito ay halos nangangahulugan na gagawin namin ito, magdusa ng parehong pagkatalo at kamatayan kasama ng kaaway. Sa oras na ito, ang mga nakapaligid na malalakas na lalaki na nanunood ng labanan ay nakita si Chen-Lei na nakulong sa apoy, na nagpapakita ng awa. Sa pagkakataong ito, tiyak na nasa panganib ang celebrity na ito, at talagang imposibleng makatakas sa bawal na pamamaraan na ito, buhay. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chen-Lei na ang kanyang katawan ay hindi nasugatan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakagapos sa isang layer ng apoy, at hindi mabilang na apoy ang malapit ng masunog ang kanyang kaluluwa hanggang sa maging abo. Ang sigla, sa katunayan, ay ang haba ng buhay ng kaluluwa. Masasabing ito ang pinaka-orihinal na kapangyarihan ng isang nilalang, at naglalaman ng makapangyarihang kapangyarihan. Kaya lang, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, imposibleng malaman ng mga nilalang kung paano gumamit ng ganoong kalakas na puwersa, at kapag ginamit ang ganoong kalakas na puwersa, lubos nitong masisira ang pinagmulan ng kaluluwa. Gayunpaman, kung mayroong isang malakas na tao na maaaring gumamit ng kapangyarihang ito, at gamitin ito, kung gayon ito ay maglalabas ng kapangyarihang makawasak sa lupa, na halos matatawag na hindi magagapi. Ginamit ng malakas na lalaking ito ng Fire Clan ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito para direktang saktan ang kaluluwa ni Chen-Lei. Tungkol sa primordial spirit ni Chen-Lei, sa sandaling ito, nababalot ng nagninangas na pulang ilaw, naramdaman na lang niya na ang init ay hindi mapigilan, halos parang nahulog siya sa bunganga ng bulkan, at maaaring masunog sa asul na usok kahit saan, oras. Sa oras na ito, nararamdaman ni Chen-Lei na siya ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon. Sa sandaling ito, si Chen-Lei ay hindi nataranta, ang kanyang Yuan Shen ay naging kanyang sariling hitsura, nakaupo na naka-cross-leg, walang saya o kalungkutan, at nagsimulang patakbuhin ang Yan God Inheritance Technique. Naniniwala si Chen-Lei na ang tanging makakapagligtas sa kanya ay ang Yanshen Cultivation Technique. Bukod dito, hindi siya nakaisip ng paraan para ipagtanggol ang pag-ataking ito. Sinisira ni Chen-Lei ang Yanshen Technique para lamang makakita ng tuloy-tuloy na pagsabog ng aura, at sa loob ng Yuan Shen ni Chen-Lei, sunod-sunod na apoy ang patuloy na namumuo. Sa sandaling lumitaw ang mga fire rune na ito, isinama sila sa kaluluwa ni Chen-Lei. Sa tuwing pinagsama ang isang fire rune, si Chen-Lei ay may bagong pag-unawa sa pamamaraan na minana ng Diyos ng apoy. Sa katunayan, pagkatapos matanggap ni Chen-Lei ang mana ng Yan God mula sa mga ninuno ng Yan Clan, hindi niya ito lubos na naunawaan, ngunit ito ay nakatatak sa kaibuturan ng kanyang isipan. Hindi sa ayaw ni Chen-Lei na unawain ito, ngunit wala na siyang oras, at ang pamamaraan na minana ng Diyos ng apoy ay hindi ganoon kadaling maunawaan. Ito ay nangangailangan ng isang tiyak na dami ng oras at pagkakataon. Ngayon, ang primordial spirit ni Chen-Lei ay nanganganib sa pamamagitan ng bawal na pamamaraan ng Firewing Clan Powerhouse. Sa kasong ito, ina-activate nito ang comprehension state ng Yanshen Inheritance Technique, na nagiging sanhi ng pagkislap ni Chen-Lei na may aura, intindihin ng mana ng Diyos ng apoy na ito. Chen-Lei, itigil mo na ang pakikibaka at sumama ka sa akin sa impyerno. Sa sandaling ito, ang malakas na lalaking ito mula sa Fire Clan ay gumawa ng nakakabaliw na boses, at gustong mamatay kasama si Chen-Lei. Dapat mong malaman na ang clan powerhouse na ito na bumaril ay talagang masamang ugali. Inalis ni Chen-Lei ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos, gaano man kalaki ang ibinayad niya, kailangan niyang ipaghiganti ito. Dahil sa paniniwalang ito,
matapos makita na ang kanyang pangkalahatang pamamaraan ay hindi kayang harapin si Chen Lei. Ang mga clan powerhouse na ito na bumaril ay hindi nag-atubili na gumamit ng mga bawal na pamamaraan, iyon ay, upang ganap na patayin si Chen Lei. Sa sandaling ito, ang clan powerhouse na ito na bumaril ay naramdaman lamang na ang kanyang sigla ay mabilis na nauubos, ngunit ang lakas ng pag-atake na kanyang pinakawalan ay nagparamdam sa kanya ng labis na takot. Sa ilalim ng gayong kapangyarihan, walang sinuman ang makalaban dito. Nararamdaman din niya na si Chen Lei ay nasa isang estado ng kawalan ng kapangyarihan at malapit ng mapuksa. Sa huling sandali lamang, nabawi niya ang kanyang emosyon at labis na nasa sabik. Alam ng malakas na lalaking ito ng Fire Clan na hindi na siya mabubuhay, ngunit kailangan niyang makita munang mamatay si Chen Lei bago siya mamatay, at kung makikita lang niya na mamatay si Chen Lei ng sarili niyang mga mata, hindi ba niya ito mangyayari? Natitira. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ng malakas na lalaki ng Firewing Clan ang kahinaan ni Chen Lei Yuanshen, isang panunuyaang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at sa wakas ay naghiganti siya sa kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, biglang nagbago ang ekspresyon ng malakas na lalaking ito mula sa Fire Clan, dahil sa kanyang pag-unawa. Ang kaluluwa ni Chen Lei ay hindi na mahina, ngunit may posibilidad na lumakas at lumakas. Paano ito posible? Ang malakas na tao ng Fire Wings ay napabulalas ng hindi kapanipaniwala. Sa kanyang damdamin, lumakas at lumakas ang kaluluwa ni Chen Lei. Sa huli, ito ay parang isang maliit na araw, nagliliwanag at nagliliwanag, kaya't huwag tumingin ng diretsyo dito. Hindi ako nakipagkasundo. Ang malakas na tao ng angka ng Firewing ay umuungal ng desperadong, at ang huling natitirang sigla ay ganap na sumabog, at ang buong sagradong pagan na binubuo ng liwanag ng apoy ay direktang sumabog sa sandaling ito. Sa huling sandali, ang malakas na tao ng angka ng Firewing, piliin na direktang sumabog, ngunit sirain din si Chen Lei. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at halos nabaligtad ang buong lugar. Ang ibabaw ng dagat ng magma ay patuloy na tumaas at bumaba, ang mga alon ay tumama sa kalangitan, at ang kapangyarihan nito ay walang kap-oras. Ito ang huling suntok ng angkan na bumaril gamit ang puwersa ng buhay. Maaari itong tawaging ultimate bloom ng essence ng buhay. Dahil sa napakalaking kapangyarihan nito, ang lahat ng nakapaligid na malalakas na lalaki na nanunood sa labanan ay nagbago ng kulay, mabilis na umatras, at lumayo sa gitna ng labanan. Ang lugar ay higit sa 10,000 milya. Gayunpaman, ang mga powerhouse na dumating upang panoorin ang labanan na ito ay nakadama pa rin ng isang pinakamataas na kapangyarihan na ikinagulat nila. Matatag ang kanilang paniniwala na kung sila ang nasa gitna ng pagsabog, hinding-hindi sila makakaligtas at ang lahat ay mawawasak, nauwi sa kawalan. Nang unti-unting hamupa ang pagbabago-bago ng pagsabog, lahat ay tumingin sa pinakagitnang bahagi ng pagsabog, gustong makita ang huling resulta ni Chen Lei. Sa isip ng lahat, tiyak na may bomba si Chen Lei para walang matira kahit isang piraso ng bone scum. Gayunpaman, maraming makapangyarihang tao ang gustong kumpirmahin ang resultang ito sa kanilang sariling mga mata. Gayunpaman, nang tingnan ng lahat ang pinakagitnang bahagi ng pagsabog, natuklasan nilang buo pa rin si Chen Lei. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chen Lei ay nababalot ng isang layer ng nagniningas na pulang ilaw. Ang layer na ito ng nagniningas na pulang ilaw ay binubuo ng mga fire rune, naging isang pulang maskara, na naglalabas ng isang ganap na nakakatakot na hininga. Paano siya nakaligtas? Sa mga makapangyarihang tao na nanunood ng labanan, may mga taong nagtatakang nagsabi na hindi sila makapaniwala sa nakita nila sa harapan. Meron ding matipunong lalaki na pangit ang itsura. Matapos makaligtas sa ganoong kalakas na pagsabog, gaano katikat ang lakas ni Chen Lei. Sa sandaling ito, nakita ng lahat na ang buong katawan ni Chen Lei ay nababalot ng isang layer ng pulang ilaw. Ang layer ng pulang ilaw na ito ay hamarang sa mga mata ng karamihan sa mga tao, na ginagawang hindi malinaw sa kanila ang tunay na mukha ni Chen Lei. Gayunpaman, makikita sila ng malinaw na itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay at direktang inalis ang isa pang malakas na Goner clan na malubhang nasugatan niya. Kayong magkapatid, sabay tayo sa paglalakbay. Malumanay na sabi ni Chen Lei matapos maalis ang malubhang nasugatang Firewing clan powerhouse at itabi ang mga nasamsam. Ito ang larangan ng digmaan ng 10,000 races competition.
Walang kabaitan. Kung hindi siya papatay ng iba, papatayin siya ng iba, lalo pa ang isang kaaway na may matinding intensyon na patayin si Chenlei, at si Chenlei ay hindi magkakaroon ng babae. May ganitong emosyon si Jiren. Pagkatapos kolektahin ang kanilang mga trepeo, itinaas ni Chenlei ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid sa oras na ito, parehong sumugod si Ji Chanwo at Yunlinger. Sa labanan sa pagitan ni Chenlei at ng Shooting Clan Powerhouse kanina lang, hindi man lang makapasok ang dalawa, kaya malayo sila sa battlefield. Wow! Sa sandaling ito, biglang lumipad ang dalawang figure, humihingal, at huminto sa harap ni na Chenlei, Ji Chanwo, at Bimanman. Lahing tao, hindi ko inaasahan na mapapatay mo ang dalawang magkapatid na lahi ng Firewing. Maganda ang iyong lakas, ngunit ngayon ay mayroon ka ng ilang porsyento ng iyong lakas sa pakikipaglaban. Halika at mamatay, at maaari kang magdusa ng mas kaunti. Panipi. Ang dalawang figure sa harap nila ay marahas na sinabi, na naglalabas ng malupit na hininga sa kanilang mga katawan, at tumingin sila kay Chenlei na may nakakapasong mga mata. Ito ang dalawang powerhouse ng pamilya Lee. Sila ay laban sa sangkatauhan. Sa ngayon, gusto nilang mahulog sa bitag. Mayroong isang figure na napakalakas sa sangkatauhan na dapat itong sirain bago ang oras. Naghahanap ng kamatayan. Tiningnan ni Chenlei ang dalawang makapangyarihang eksperto sa angkan ng Lee, tiningnan sila ng masama, at mahinang sinabi. Kapag nalalapit na ang kamatayan, nangangahas ka bang maging napakayabang at magdusa ng kamatayan? Matapos marinig ang mga salita ni Chenlei, nagalit ang isa sa malalakas na lalaki ng angkan ng Liao. 12 ng bone spurs ang lumipad sa kalangitan na parang digmaang sibat, na naglalabas ng hindi kapani-paniwalang matalim at malakas na aura. Ang kanyang titig, sobrang matalim, ay nakatutok kay Chenlei sa malayo, isang malakas na hininga, ganap na nakalock kay Chenlei. Naramdaman lang ni Ji Chanwo at Yunlinger na ang paligid na walang laman ay napuno ng matalas na hiningang ito, na nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga espiritu, at tila maaari silang makapasok anumang oras. Ang malakas na lampas sa inaasahan, at higit na mas malakas kaysa sa malakas mula sa angkan ng Liao na nakatagpo nila noon. At ang malakas na lalaking ito mula sa angkan ng Liao ay napakalakas din at mapagpasyahan. Walang pag-aalinlangan, sumigaw siya ng malakas, nabasag ang higit sa 12 buto sa kawalan, naglabas ng maliwanag at nakakatakot na puting liwanag na alon, at mabilis na sinaksak si Chenlei. Wuho! Sa kawalan, may mga hiyawan na parang umaangal na mga multo at lobo. Ang walang laman ay natagos sa bawat layer. Ang 12 ng bone spurs na ito, tulad ng kidlat, ay tumusok kay Chenlei, at mayroon pang ilang bone spurs na naglock kina Ji Chanwo, at Yunlinger, na gustong patayin silang lahat. Si Chenlei ay bumangon sa galit, at sa pagitan ng kanyang mga kamay, isang fire rune ang lumipad mula sa kanyang kamay at naging isang nagninangas na pulang kalasag sa kanilang harapan. Ang nagninangas na pulang kalasag na ito, ang mga runang landas ng apoy ay umikot, na naglalabas ng kahangahangang mataas na temperatura. Puff puff! Isang dosenang bone spurs, nang walang anumang pananabik, ang tumagos sa nagninangas na pulang kalasag na ito, at sa isang iglap, napasok nila ang halos kalahati nito. Sa sandaling ito, mahigit 12 fire dragon ang lumabas mula sa nagninangas na pulang kalasag, na direktang kumagat sa 12 ng bone spurs na ito, na ginagawang hindi gumagalaw at hindi gumagalaw ang bone spurs na ito. Pagkatapos, ang apoy na dragon ay huminga ng nagngangalit na apoy, at ganap na sinunog ang lahat ng mga buto na ito at sinira ang mga ito. Sa huli, 12 patak ng kristal ng tubig ang natitira. Ang 12 ng bumabagsak na tubig na kristal na ito na kasing laki ng isang patak ng tubig ay ang asensya ng 12 ng mga bone spurs na ito. Kailangan mong malaman na ang mga pangil at bone spurs ng pamilya 2 ay napakatalas at matalas na mahirap mabali. Kinuha talaga ni Chenlei ang kanyang palad at direktang hinimas ito. Gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan ng palad na ito? Tumingin si Chenlei sa malakas na lalaki ng angkan ng Liao, sumangot muli ng malamig, tinapik siya ng palad, at naging isang nagninangas na pulang dragon. Lahat ay binubuo ng mga fire rune, at ang buong lugar ay nasa loob ng 10,000 milya, at hindi mabilang na mga fire rune, hindi mabilang na mga numero ang lumipad palabas at nagsanib sa isang nagninangas na pulang dragon na baha,
na nagpapalakas sa aura ng nagniningas na pulang dragon na ito. Sa wakas, natamaan nito ang malakas na lalaki ng Liao clan. Sa isang malakas na ingay, ang nagniningas na pulang dragon na baha ay bumangga sa malakas na lalaki ng angkan ng Liao. Napakalaki ng apoy na direktang nilamon nito ang malakas na lalaki ng angkan ng Liao. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nagniningas na pulang ilaw ang bumangon sa kalangitan, na sinamahan ng makapangyarihang Liao clan. Sumisigaw na tunog. Nakikita ng maraming malalakas na tao sa paligid na, sa matinding liwanag ng apoy, ang malakas na lalaking ito ng angkan ng Liao ay gamulong-gulong, nasusunog hanggang sa dumudugo, at napapaso ang itim, na masakit na nahihirapan sa apoy. Ang malakas na tao ng tribong Liao ay gustong makawala sa apoy at makatakas sa apoy. Gayunpaman, ang apoy ay parang uod na nakadikit sa mga buto. Saan man lumipad ang malakas na tao ng Liao, susundan ng apoy. Kung saan. Sheesh! Ang bilis ng malakas na lalaking ito ng angkan ng Liao ay nanginginain, lumilipad ng 10,000 milya sa isang iglap. Gayunpaman, ang bilis ng apoy ay parehong nakakagulat, at hindi niya ito maalis. Ito ang apoy ay dumaan sa isang lugar sa buong proseso, isa pang bulkan, ang bulkang ito ay tinamaan ng apoy, at biglang natunaw at naging lugar ng magma, na nakakatakot. Ang mga nakapaligid na powerhouse ay sumipsip ng kaunting malamig na hangin, at ang kapangyarihan ng ilaw ng apoy na ito ay masyadong malupit. Sa huli, hindi talaga nakaligtas ang malakas na lalaki ng Li clan. Sa pamamagitan ng isang plop, siya ay itinanam sa isang piraso ng magma at sinunog upang tanggayan ng mga abo, nag-iwan lamang ng isang pares ng mga pangil na lumulutang sa itaas ng magma, kasunod ng magma. Pataas-baba, kumikinang pa rin ang malamig na liwanag. At ang primordial spirit ng Li clan strongman ay biglang tumakas at gustong umalis. Kumaway si Chen Lei at nagpakita sa harap ng primordial spirit ng makapangyarihang Li clan. Ang power grid ay na-hollow out, at ang primordial spirit ng makapangyarihang Li clan ay sarado at seliado. Anak, anong pangalan mo? Maglakas loob kang humarap sa amin ng ganito, ayaw mo na bang mabuhay? Sa oras na ito, ang isa pang malakas na lalaki ng angkan ng Liao ay tumingin kay Chen Lei na may sobrang pangit na ekspresyon, at nagtanong sa malalim na boses. Sa sandaling itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay, hinawakan niya ang isang pares ng pangil na nakalubog sa magma. Pagkatapos ay tumingin siya sa malakas na lalaki ng pamilyang Li, at mahinang nagsabi, "Bakit, gusto mong gamitin ang pamilya Li para sirain ako?" Panipi. Ang malakas na lalaki ng angkan ng Li ay nagsabi, "Joke, kailangan ko pa bang gamitin ang kapangyarihan ng angkan para sugpuin ka? Lubos mong nasaktan ang aming angkan ng Li. Patay ka. Akala ko lang patay ka na, mabuti at kalidad. Ilagay lang ang iyong pangalan sa harap mo, at ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon." Panipi. Sinabi ni Chen Lei, "Talaga, ang pagkakataong ito ay napakabihirang para sa akin, dahil hindi ka kwalipikadong malaman ang aking pangalan." Ang malakas na lalaki ng angkan ng Li ay namula sa tono ni Chen Lei, at sumigaw siya, "Mayabang, sa kasong ito, ipapadala kita sa daan." Pagkatapos magsalita, ang malakas na lalaki ng Li clan ay sumigaw ng malakas at direktang binaril si Chen Lei. Ngumisi si Chen Lei at nagsabi, "Mayabang ka ba, o mayabang ako?" Nang matapos ang pagsasalita ay ikinumpas niya ang kanyang mga palad upang batiin ang isa't isa, at nanatiling pareho ang apoy. Ang malakas na lalaking ito ng Rou clan ay mas malakas kaysa sa pinatay ni Chen Lei. Gayunpaman, hindi pa rin siya ang kalaban ni Chen Lei, ngunit mas marami siyang suporta kaysa sa dating malakas na tao ng Rou clan. Pinatay ni Chen Lei, nawala ang kanyang kamatayan. Matapos patayin ang malakas na lalaking ito, naglagay si Chen Lei ng pambihirang aura, nagtataglay ng hindi magagapi na kapangyarihan, at ang mga malalakas na lalaki na nanguna sa paligid ay natakot lahat. Hindi ko alam kung anong level ang naabot ni Chen Lei. Ito ay sadyang hindi isang bagay na makakalaban nila. Sa sangkatauhan, ang gayong makapangyarihang tao laban sa langit ay talagang lumitaw. Mukhang malapit na siyang bumangon. Sa mga powerhouse na ito, bahagyang sumimangot ang ilan at matalim na tinitigan si Chen Lei. Ang angka na ito ay napakalakas din, at nagkaroon ng malalim na alitan sa mga tao, at ayaw niyang makita ang paglitaw ng mga makapangyarihang tao.
Natural na naramdaman ni Chenlei ang nakamamatay na titig na ito at inikat ang kanyang ulo. At ang malakas na lalaking ito sa angkan, nang makita ang titig ni Chenlei, ay hindi umiwas, hindi itinago ang kanyang hangarin na pumatay, at nabangga ang tingin ni Chenlei sa hangin, na kumikislap. Sino ka? Naramdaman ni Chenlei ang layunin ng pagpatay mula sa malakas na lalaking ito, at tinanong ang malakas na lalaking ito. Ang malakas na lalaking ito, na may pulang buhok, malakas ang katawan, ay naging katawan ng tao, ngunit alam ni Chenlei na ang malakas na lalaking ito ay tiyak na hindi isang lahi ng tao, at ang hininga sa kanyang katawan ay hindi tugma sa lahi ng tao. Nanlamig ang mga mata ng malakas na lalaki at sinabing, "Itong upuan, Chigo? Hindi ko akalain na simula nang makilala kita ngayon, hindi ka nalalago, kung hindi, tiyak na magiging sakuna ito sa hinaharap." Panipi. Tumingin si Chenlei kay Chigo at sinabing, "Talaga, kung ganoon ang kaso, kung gayon, ayoko nang mabuhay, maaari ka bang maglakas loob na lumapit at lumaban?" "Bakit hindi ka maglakas loob?" Sigaw ni Chigo, inalog-alog ang kanyang anyo, at sumugod kay Chenlei nang may nakakagulat na momentum, at sa isang kisap mata, lumapit siya kay Chenlei, ang malakas na momentum ay naging malakas na pressure. Lumapit sa panunupil ni Chenlei. Gayunpaman, ang malakas na pamimilit na ito ay walang epekto sa harap ni Chenlei, at si Chenlei ay hindi nagbago ng kanyang kulay kapag nahaharap sa pamimilit na ito. Wow, patay! Napakalakas ni Chigo, kahit na ipinakita ni Chenlei ang pagiging invincibility, naglakas loob pa rin siyang hamanin ng diretso si Chenlei at sinampal ng isang palad si Chenlei. Ang palad ni Chigo ay parehong malakas, na may isang kislap ng liwanag, na naglalabas ng kapangyarihan ng langit na maaaring sumunog sa kalangitan. Malinaw, si Chigo ay isa ring powerhouse ng Firepath Clan. Gusto kong makita kung anong klaseng halimaw ang ginawa mo. Hinarap ni Chenlei ang palad ni Chigo nang hindi umaatres o umiiwas. Sa parehong palad, ang malalim na kahulugan ng Joseon ay ganap na nahayag sa palad na ito. Maraming fire rune ang sumabog at naging higanting nagniningas, malapalad na palad. Ang malaking ulap ng apoy ay bumangga sa palad ni Chigo sa hangin. Boom! Ang mga apoy ay kumikislap, at ang mga bakas ng palad ng dalawa ay nagsalubong sa hangin, sumasabog at nagiging hindi mabilang na apoy, na nagmamadali sa lahat ng direksyon, direktang sumasabog sa ilang mga bulkan, na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Hindi kumikibo si Chenlei, ngunit sumimangot si Chigo at nanginag ang kanyang katawan. Nang tumingin siya kay Chenlei, puno ng selos ang kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na ang pangunawa ni Chenlei sa larangan ng apoy ay magiging napaka-banayad at malalim. Gayunpaman, malinaw na hindi titigil si Chigo dito, ngunit sisirain ang mga dakilang supernatural na kapangyarihan. Ang buong tao ay tila nakatayo sa dagat ng apoy, at ang hindi mabilang na mga espiritu ng apoy ay lumundag at lumundag, nagtitipon sa kanyang harapan, naging isang malaking apoy na hayop, na may mga kuko at buntot, puno ng espiritualidad at mabangis na mga mata, na may isang mahinang ungol, sumugod siya kay Chenlei. Nagpakawala ng mahabang tawa si Chenlei, muling hinampas ang kanyang palad, kumikinang ang fire rune, naging fire scorpion, nabangga ang apoy na halimaw na ito sa hangin, at sa wakas ay sumabog, na nasugatan silang dalawa. Galit na umungol si Chigo, at muling winasak ang mga kayamanan para salakayin si Chenlei, ngunit nakakalungkot na sinira sila ni Chenlei ng isa-isa, at ang kanyang mga kayamanan ay hindi epektibo laban kay Chenlei. Sa isang kisap mata, sina Chigo at Chenlei ay naglaban ng libu-libong galaw, pagkatapos ay si Chenlei ay tumawid sa kanyang dibdib ng isang sipa, sinipa sila ng libu-libong milya ang layo, nahulog sa magma, at tumama sa libu-libong malalaking alon. Isang maapoy na pulang anino ang bumaril mula sa magma na may galit na ekspresyon. Sa sandaling ito, si Chigo ay napapalibutan ng makapal na apoy, at ang mga buto sa kanyang katawan ay tumunog ng matindi. Malinaw, ang sipa ni Chenlei ay nagsimula na ngayon ng maraming mga buto, at ngayon ay nakuhang muli ang mga ito sa pamamagitan ng mga lihim na pamamaraan. Pambihira ang epekto ng secret technique ni Chigo. Sa isang iglap, 12-dosenang mga sirang buto ang nagkadugtong, at ang kanyang katawan ay naging pula at malakas, at ito ay naging mas malakas. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Chigo ay nakashoot ng dalawang pulang ilaw,
nakakapaso sa mga tao, nakatingin kay Chen Lei, kahit ang kanyang mga mata ay maaaring punitin si Chen Lei. Pumikit si Chen Lei sa galit na titig na ito, muling itinaas ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga kamay ay naging dalawang malalaking bundok, at damaykit pababa patungo kay Chigu. Sa lugar na ito, lumalim ang pagkaunawa ni Chen Lei sa pamana ng Diyos ng Apoy. Sa bawat oras na gumamit siya ng ilan sa mga pangunahing pamamaraan sa pamana ng Fire God, mayroon siyang ibang karanasan. Sa gayong mga kalagayan, sabik siyang magkaroon ng mas maraming Panginoon na magpapakain sa kanya, dahil nalaman niya na sa labanan, ang pag-unawa sa pamana ng Diyos ng Apoy ay mas mabilis kaysa sa kanyang paglilinang. Ang lalaking nasa harapan niya na nagngangalang Chigu ay halatang gunfighter din, napakalakas, pero kumpara kay Chen Lei, medyo malala pa rin. Hindi nagmamadaling patayin ni Chen Lei si Chigu, gamit ang sarili niyang pangunawa sa mana ng Yan God sa Chigu, gamit ang Chigu bilang isang gumagalaw na bagay sa pagsubok. Sa oras na ito, si Chigu ay nakulong ni Chen Lei, at hindi siya maalis. Ang momentum ay kailangang umugang muli at muli. Nakita din ni Chigu ang distansya sa pagitan niya at ni Chen Lei sa oras na ito, ngunit hindi niya matitiis na ginagamit si Chen Lei bilang isang bagay na pansubok, at ang kanyang katawan ay kumikislap at ang kanyang tunay na katawan ay direktang lumitaw. Sa sandaling ito, matapos lumitaw si Chigu sa kanyang tunay na anyo, napagtanto ni Chen Lei kung anong uri ng lahi itong Chigu. Ito pala ay ang Scarlet Scale Fire Lion Clan. Ang Red Scale Fire Lion Clan, kabilang sa 10,000 clan, ay maaaring may rank sa nangungunang 100, at natural na malakas. Sa sandaling ito, si Chigu, na lumitaw sa kanyang tunay na anyo, ay kasing laki ng isang burol, natatakpan ng pulang jade, malalaking kaliskis tulad ng kaliskis ng dragon, mikintab, at makapal na mane sa kanyang leeg, malambot, maliwanag, kumikinang ang pulang ilaw, at mukhang marilag. At si Chigu, na lumitaw sa kanyang tunay na anyo, ay agad na nadagdagan ang kanyang lakas ng isang malaking margin. Sa sandaling siya ay tumayo, ang umaalo na magma ay biglang naging makinis na parang salamin, na walang bahid ng alon. Isang malakas na aura field, sa pulanggu na namamalagi sa paligid. Ang mga mata ni Chigu ay bumaril ng dalawang nakakatakot na pulang ilaw, at pagkatapos, naging pulang ilaw, at dumiretso patungo kay Chen Lei, naglabas ng nagliliyab na apoy, at ang kanyang momentum ay labis na kahanga-hanga. Nagpakawala ng mahabang sipol si Chen Lei, humarap sa napakabigat na hininga ni Chigu, wala pa ring kaunting pag-atras, at nabangga si Chigu ng direkta. Boom! Nabangga ni Chen Lei ang totoong katawan na binago ni Chigu, at ang Fire God's Treasure Technique ay sunod-sunod na ginamit, at ang kapangyarihan ay nakakasira ng lupa. At ang Chigu ay isa ring napakalakas na pamamaraan na paulit-ulit na sinira ang angkan. Ang leon ay umuungal sa langit, at ang apoy ay umaapaw. Binaligtad niya ang lugar na ito. Tumama ang magma sa langit, pagkatapos ay nahulog mula sa langit, tulad ng apoy mula sa langit, ulan. Ang mga malalakas na lalaki sa paligid na nanunood ng labanan ay tumingin sa gilid. Ang celebrity clan na ito ay kumakalaban lang sa langit. Kahit na ang clan powerhouses na bumaril, at ang Lee clan powerhouses ay napatay na, at sa oras na ito, sila ay kasama ng Red Scale Fire Lion clan powerhouses. Nakikipaglaban para sa front line, at nangunguna pa rin, saan galing ang gayong tao. Alamin na wala sa mga malalakas na tao sa paligid mo ang mahina. Sa panahong ito, marami akong nakilalang lahi ng tao. Maraming sangkatauhan ang namatay sa kanilang mga kamay. Sa tingin ko ay hindi ganoon karami ang sangkatauhan, malupit. Ngunit ngayon, ang hitsura ni Chen Lei ay sumisira sa kanilang pangunawa sa sangkatauhan. Tila nasa lahi ng tao, hindi dahil walang-walang katulad na mga henyo, ngunit hindi pa sila nakatagpo ng isa. Sa oras na ito, sa tuktok ng Lingsha Mountain, ang mga elder at deputy lords ng lahat ng lahi ay nanunood din sa labanang ito. Siyempre, hindi lang si Chen Lei ang binibigyang pansin nila, kundi pinagmamasdan din ang buong Lingxiao Secret Realm. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ni Chen Lei at Chigu ay nagdulot ng labis na paggalaw at nakakaakit ng kanilang atensyon. Chen Lei na naman, bagamat hindi alam ni Chigu at ng iba pa ang pangalan ni Chen Lei sa ngayon, ang powerhouse sa tuktok ng Lingxiao Mountain ay hindi nakilala ni Chen Lei.
Dahil sa hitsura ni Chen Lei, kahangahangang tinatrato ng mga powerhouse na ito si Chen Lei. Nakaharap mo talaga ang isang maliit na lalaki mula sa angkan ng Red Scale Fiery Lion. Kuya Chi, naalala ko itong si Chigo ay yung junior. Paulit-ulit mong pinuri ang mga juniors mo sa harapan ko dahil sa walang katulad mong talento, pero ngayon nakikita mo na. Ito ay napaka-average. Panipi. Isang matandang lalaki ang nakatitig sa magic mirror at sinabi sa isa pang matandang lalaki na may pulang buhok at matangos ang ilong. Humph! Malamig na sumangot ang mapula ang buhok, ngunit hindi nagsalita. Sa halip, tinitigan niya ng mariin ang kanyang tingin sa salamin, tumitig sa salamin ng hindi kumukurap, at nakita ang pagitan ni Chigo at Chen Lei. Ang digmaan, buong isip, ay nakatuon dito, na para bang hindi niya narinig ang mga salita ng ibang mga magulang. Sa sandaling ito, sa Lingxiao Secret Territory, sa pagitan ng Chen Lei at Chigo, ang tagumpay at pagkatalo ay malapit ng matukoy. Ang Chigo Secret Art ay patuloy na ipapalabas, at hindi ito kayang labanan ni Chen Lei. Sa wakas, umungal ang langit at nagpadala ng napakalaking mahiwagang kapangyarihan. Halos lahat ng Fire Spirit Energy sa loob ng radius na libo-libong milya ay inilabas, binasbasan ang kanyang katawan, ang kanyang buong katawan ay nagliyab ng apoy, ibinuka ang kanyang malaking bibig, at nilamon si Chen Lei sa isang subo. Sa oras na ito, ang malaking bibig ni Chigo ay naging kakaibang espasyo, na nakakulong kay Chen Lei sa espasyong ito. Sa espasyong ito, hindi mabilang na mga apoy ang bumangon at naging mga tanikala ng pulang apoy, na pumipihit patungo kay Chen Lei, na nakakulong kay Chen Lei sa espasyong ito. Pagkatapos nito, hindi mabilang na apoy ang bumangon mula sa kalawakan at nagsimulang halikan si Chen Lei, upang sunugin si Chen Lei hanggang sa abo. Ito ang pinakamalakas na supernatural na kapangyarihan ng Red Scale Fiery Lion Clan. Pinagsasama nito ang mga diskarte sa katangian ng apoy sa mga pamamaraan ng katangian ng espasyo. Ito ay isang likas na kayamanan na tinatawag na Red Flame Cave Sky. Sa ilalim ng pulang kuweba ng apoy, ang lahat ay maaaring pinuhin at ito ay napakalakas. Ang mga apoy na ito ay nagpatuloy sa pagpino kay Chen Lei, na nagdulot ng malaking banta kay Chen Lei. Sa una, naramdaman lamang ni Chen Lei na ang apoy ay napakasakit, at ang kanyang katawan ay halos masira. Dahil dito ay medyo natakot si Chen Lei, ngunit hindi rin natarante si Chen Lei, ngunit muling isinubsob ang sarili sa mana ng Diyos ng apoy, at nagsimulang umasa sa mana ng Diyos ng apoy upang labanan ang pagdadalisay at pagsunog ng apoy na ito. Sa una, ang mga apoy na ito ay nagbabanta pa rin kay Chen Lei. Si Chen Lei ay lumalaban pa rin sa apoy. Gayunpaman, dahan-dahan, habang ang pag-unawa ni Chen Lei sa pamana ng Diyos ng apoy ay naging mas malalim, talagang sinimulan ni Chen Lei na pasukin ang mga apoy na ito sa kanyang katawan, pagmartilyo sa kanyang pisikal na katawan. Sa huli, hindi lamang ito masasaktan, ngunit sa tulong ng mga apoy na ito, ang ilang mga dumi sa katawan ay nasusunog at dinadalisay, at ang pangangatawan ay mayabang. Sa huli, nagsimulang lunukan ng katawan ni Chen Lei ang mga apoy na ito at naging sarili niyang kapangyarihan. Ang pamana ng Diyos na apoy ay hindi maliit na bagay. Hindi siya mas mahina kaysa sa sinumang dakilang emperador. Nakuha ni Chen Lei ang kanyang mana. Sa katunayan, ito ay dapat na hindi pangkaraniwang swerte. Kaya lang, masyadong mababaw ang pangunawa ni Chen Lei sa paraan ng apoy noon, at hindi niya maipakita ang inheritance power na ito, ngunit ngayon, ang kapangyarihan ng inheritance na ito ay unti-unting umusbong. Sa sandaling ito, maraming makapangyarihang tao sa labas ng mundo ang nakakita kay Chen Lei na nilamon ni Chigo, at lahat sila ay nadama na si Chen Lei ay tiyak na mamamatay sa pagkakataong ito. Dapat mong malaman na ang mahuhusay na mahiwagang kapangyarihan ng Scarlet Fire Lion Clan ay sikat din sa pinakamalakas sa lahat ng lahi. Alam ng lahat ng malalakas na kapag nilamon na ng malakas ng Scarlet Fire Lion Clan, tiyak na, imposibleng mabuhay, lahat ng dugo ng buong katawan ay lalamunan ng makapangyarihang Red Scale Fire Lion Clan at gagawing sariling pagkain. Sa makatuwid, sa ngayon, walang nag-iisip na si Chen Lei ay mayroon pa ring posibilidad na makabalik. Kahit na ang mga kilalang tao ay mukhang hindi pangkaraniwang, sa huli ay hindi pa rin may iwasang mamatay. Sa tuktok ng Lingxiao Mountain, ang matandang lalaki ng Red Scale Fiery Lion Clan, nang makita ang eksenang ito, ay lubos ding napanatag.
Alam niya ang lakas ng kanilang Red Flame Cave heavenly powers. Sa sandaling nasa loob na, ganap na walang nilalang ang maaaring muling mabuhay, kahit na ang mga powerhouse ng Protoss, Saints, at Spirits ay nakulong sa Red Flame Cave, mayroon lamang isang dead end. Nang ang lahat ng malalakas ay naniniwala na ang pangkalahatang sitwasyon ay nalutas na at si Chen Lei ay tiyak na mamamatay, biglang, nagkaroon ng malakas na ingay, at ang malaking ulo ni Chigo ay biglang sumabog, tulad ng isang bulok na pakwan, at hindi mabilang na mga piraso ang sumugod sa kanya. Sa lahat ng direksyon, umuulan ng dugo sa kalangitan. Pagkatapos noon, nakita ko ang isang figure na hindi kalakihan, ngunit tila may kapangyarihan ng mundo, nagmamadaling lumabas, nakatayo sa langit parang asterisk at demonyo. Ang figurang ito ay hindi ibang tao, kundi si Chen Lei. Si Chen Lei ay nakulong sa Scarlet Fire Cave, ngunit ito ay isang blessing in disguise. Mas malalim ang pagkakaunawa niya sa pamana ng Fire God, 12-dosenang beses na mas mabilis kaysa dati. Mayroon na siyang malalim na pag-unawa sa pamana ng apoy na Diyos. Lumakas muli ang kapangyarihan, at sa wakas ay nawasak ang Red Flame Cave Sky, at nakaahon sa gulo sa isang iglap. Sa ganitong mga kalagayan, si Chigo ay natural na pinatay ni Chen Lei. Sa oras na ito, gustong tumakas ng primordial spirit ni Chigo, ngunit nahuli siya ni Chen Lei. Kasabay nito, sinilip ni Chen Lei ang kanyang palad, at hawak niya ang isang piraso ng buto ng buhay sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, sa tuktok ng Lingsha Mountain, ang matandang lalaki ng Red Flame Lion Clan ay may galit na apoy sa kanyang mga mata. Dapat mong malaman na sa mga buto ng buhay ni Chigo, ito ang kanilang Red Flame Sky Cave. Ang pamana ng kanyang talento at supernatural na kapangyarihan ay nahulog sa mga kamay ni Chen Lei ng buo. Sa madaling salita, sa buto ng buhay na ito, makukuha ni Chen Lei ang walang reserbang mana ng kanilang angkan. Alamin na ang mahuhusay na supernatural na kapangyarihan na ito ay natatangi sa Crimson Scale Flame Lion Clan. Ito ay hindi kailanman ipinahayag sa labas ng mundo. Ang kapangyarihan ay napakalakas na kahit na ang Protoss, Saints, at Spirits ay minana ang kanilang mga angkan ng napakainit na mata. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahang pagsamahin ang paraan ng apoy at ang paraan ng espasyo, tulad ng isang mahuhusay na supernatural na kapangyarihan, ay bihira sa mundo. Masasabing ang buto ng buhay na ito ay isang bihirang-bihirang kayamanan. Sa normal na kalagayan, ang lakas ng angkan ng Red Scale Fiery Lion, kahit na matalo at mapatay sila ng isang malakas na kaaway, sisirain nila ang kanilang mga buto ng buhay sa kritikal na sandali. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakulong ni Chigo si Chen Lei sa Scarlet Fire Cave Sky. Hindi niya inaasahan na ang Scarlet Fire Cave Sky ay tatagus, at napatay siya ni Chen Lei sa isang iglap. Sa makatuwid, hindi niya ito ginawa. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sirain ang buto ng buhay na ito. Nagbigay ito kay Chen Lei ng pagkakataon na samantalahin ito. Alam mo, napakalakas na ni Chigo ngayon, sinong makakapatay sa kanya sa isang iglap? Higit pa rito, ang ganitong uri ng buto ng buhay ay maaari lamang ay condensed ng isang walang hanggan na henyo tulad ni Chigo. Imposible para sa isang Red Scale Fire Lion Clan powerhouse na maunawaan ito kahit na habang buhay, lalo pa ang pag-condense ng ganito. Ito ay mapagpasyahan. Ang kapirasong buto ng buhay na ito ay isang magandang treasure or inheritance, higit na mahalaga kaysa sa iba pang pagkakataon sa Lingxiao Secret Realm na ito. Hindi katakataka na ang matandang lalaki ng Red Flame Lion Clan ay balisa, at ang mana ng kanilang angkan ay hindi dapat malik. Ang Chen Lei na ito ay dapat mamatay. Sa sandaling ito, sa tuktok ng Lingsha Mountain, ang matandang lalaki ng Red Scale Fiery Lion Race ay gumawa ng determinasyon na pumatay. Sa anumang kaso, si Chen Lei ay dapat naganap na maalis, at ang piraso ng buhay na buto na ito na may mana ng Scarlet Fire Cave Sky ay hahabulin pabalik. Sa oras na ito, ang ibang tao ay tumingin kay Chen Lei na may sobrang init ng mga mata. Natural na napagtanto nila kung gaano kahalaga ang Fate Bones ng Red Flame Cave. Kung makakahanap sila ng paraan para agawin ito kay Chen Lei o ipagpalit sa ibang kondisyon, napakalaki ng mga benepisyo. Sa isang panahon, sa tuktok ng Lingsha Mountain, maraming makapangyarihang tao ang may iba't ibang iniisip.
Ang ganitong uri ng life bone inheritance ay maaaring hayaan silang i-bully ang maliliit at agawin sila kay Chenlei nang hindi tumitingin sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, hindi pa ito ang oras. Kung gusto mo itong makuha, kailangan mong maghintay hanggang lumabas si Chenlei sa Lingxiao Secret Realm. Sa Lingxiao Secret Territory, maraming makapangyarihang tao ang mas natulala. Hindi niya inaasahan na hindi lang makakatakas si Chenlei sa Red Flame Cave, diretso rin niyang pupugutan ng ulo si Chigo, at makukuha rin ang life bone ni Chigo. Ang paningin ng mga powerhouse na ito ay likas na hindi pangkaraniwan, at alam nila kung gaano kahalaga ang buto ng buhay na ito. Sa ilang sandali, ang mga powerhouse na ito ay mabangis din sa kanilang mga puso, na nagnanais na sakupin ang piraso ng buhay na buto sa mga kamay ni Chenlei. Mag-iwan ng mahahalagang buto, maaari mong iligtas ang iyong buhay. Sa isang malakas na sigaw, direktang bumaril ang isang malakas na lalaki at hinawakan ang buto ng buhay sa kamay ni Chenlei. Nang bumaril ang malakas na lalaking ito, mayroon siyang sinag ng liwanag na may walang katapusang kapangyarihan, tulad ng isang banal na liwanag, na direktang kumikislap patungo sa templo ni Chenlei. Ang malakas na lalaking ito ay nagsabi na si Chenlei ay inabandona sa buong buhay niya, ngunit sa katunayan, ang pag-atake ay lubhang mabangis kung ang hakbang na ito ay tumama, si Chenlei ay tiyak na mamamatay. Tumalon na Clown Beam, isang malamig na huni si Chenlei, tinapik-tapik ng palad, hindi mabilang na mga fire rune ang bumaril, at ang apoy ay pumailan lang sa kalangitan, agad na pinapatay ang banal na liwanag na ito. Pagkatapos, ang liwanag ng apoy ay parang kabayo, at sinundan ang takbo ng banal na liwanag na ito upang lumaban, agad na tinakpan ang malakas na tao na bumaril dito. Saglit, ang pulang ilaw na ito ay direktang bumalot sa malakas na lalaki, pagkatapos ay may sumigaw, at ang malakas na lalaki ay direktang nasunog sa asol na usok ng pulang ilaw na ito. Iwanan ang mga buto ng buhay. Sa oras na ito, sunod-sunod na inatake ng ilang mas malalakas na tao mula sa iba't ibang lahi si Chenlei, na gustong agawin siya ng buto ng buhay. Bagaman ang mga powerhouse na ito ay hindi sinasadyang sumanib sa isa't isa, ngunit sa parehong oras, ang hindi nakikitang kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Ang buong lugar ay natatakpan ng iba't ibang hiyas, at lahat sila ay sumabog patungo kay Chenlei upang kitilin ang buhay ng mga nasa ibaba. Ang apoy ng katawan ni Chenlei ay tumaas, at tila isang malaking apoy na ***** multo ang lumitaw sa kanyang likuran, na nagpapakita ng pinakamataas na kapangyarihan. Sa pagitan ng mga alon ng kanyang mga palad, ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, at ang lahat ng kapangyarihan ng apoy sa buong lugar ay natakpan niya, nagpakilos, ang pulang ilaw ay sumikat, ang mga higanteng palad ay patuloy na nagliliwanag, at ang apoy ay pumailan lang sa kalangitan, bumaril patungo sa itong mga makapangyarihang lalaki. Puff puff! Ilang malalambot na tunog ang dumating, at ang malalakas na lalaki na bumaril kay Chenlei ay lahat ay binaril ng mga palad at sumabog sa ambon ng dugo. Pagkatapos, ang ambon ng dugo ay sumangga sa susunod na sandali, at ang malalakas na lalaking ito ay pawang mga buto. Wala naman at sobrang nakakatakot. Sa oras na ito, tumingin ang mga mata ni Chenlei sa paligid. Daan-daang makapangyarihang tao sa paligid ang napigilan ng kapangyarihan ng banal na liwanag sa mga mata ni Chenlei. Walang nang ahas na tumingin ulit sa kanya. Si Chenlei ay nagpakita ng hindi magagapi na lakas sa oras na ito, kaya't sila ay tuluyang nawalan ng isip na magnakaw ng mga buto ng buhay. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.